Pinili kong mamasada gamit ang aming e-bike dahil ang mga lugar naman sa amin ay walang masyadong lupak at walang masyadong palusong. Kaya naman walang daanan sa amin ang magpapahirap sa aking e-bike. Ngunit isang bagay lamang, isang daanan sa aming lugar ang pilit kong iniiwasan araw-araw. Ito ay ang sementeryong malapit sa harapan ng palengke. Hindi ko maiwasan daanan ito dahil karamihan ng aking mga pasahero ay doon ang ruta nila at sinasabi na dyan ka na dumaan dahil malapit dyan sa palengke. Ayaw kong dumaan sa sementeryong iyon dahil sa tuwing babalik ako nang wala ng laman ang aking e-bike ay sa tuwing dadaan ako sa harapan ng sementeryong iyon, nararamdaman ko na bumibigat ang e-bike. Mas mabigat pa mula nang nawalan ng pasahero. Hindi din naman palusong ang daang iyon. Kaya talagang nagtataka ako kung bakit para bang mas marami akong dala kaysa nung una akong dumaan. Dahil sa pagbalik ko ay wala namang laman ng aking e-bike. Sa tuwing lamang dadaan ako ng sementeryong iyon ay nararamdaman ko na parang punong-puno ng laman ng aking e-bike at hindi na ito halos maiahon. Isang araw nga, ang aking biyanan galing sa probinsya ay umuwi dito sa aming lugar. Alam kong isa siyang albularyo doon, pero hindi naman ako naniniwala sa mga espiritista, sa albularyo, sa mangkukulam o kahit ano paman. Hindi ako naniniwala sa kanila. Ngunit isa kong biyanan ang albularyong iyon. Nabalitaan ko yung problema mo. Palagay ko, kaya nating gawa ng paraan yan kung makikipagtulungan ka sa akin. Kilala mo naman ako, Uncle. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Pero wala akong choice ngayon. Ilang linggo na rin kasi na nangyayari to. Laging tuwing dadaan ako ng sementeryong yun, hindi ko may paliwanag yung nangyayari sa e-bike ko. Yun ba yung bigla na lang bumibigat ang e-bike mo at minsan hindi na umaandar sa tuwing dadaan ka ng sementeryong yun? Opo, Uncle. Hindi ko nga alam ang gagawin ko kaya pinapabayaan ko na lang. O sige, sasamahan kita sa sementeryong iyon. Dadaan tayo doon ng gabi. At kapag may naramdaman ka na kahit ano, huwag ka magpapahalata na nararamdaman mo sila. Huwag ka magpapahalata na natatakot ka sa kanila. Basta ituloy mo lang ang pagmamaneho mo at ako nang bahala sa lahat. At kinagabihan ng sumunod na araw, tinuloy nga namin ang plano at napagkasunduan. Palapit pa lang kami sa harap ng sementeryo ay naramdaman ko na ang lamig ng hangin. Hindi ko din alam kung saan nagmumula yung naririnig kong maliit na boses na parang kumakanta. Naramdaman ko rin na parang meron tumabi sa akin. Pero naalala ko yung sinabi ni Uncle na kahit anong mangyari, ituloy ko lang ang pagmamaneho. Tumitingin ako sa lahat ng parte ng e-bike at talagang kinikilabutan ako. Lalo na nung natapat na kami sa mismong gitna ng sementeryo dahil para bang mayroong tao doon na hindi ko naman makita. At nang nakalagpas na kami sa sementeryo, agad ngang nagkwento si Uncle ng mga nakita niya. Sinabi niya na mayroon daw akong 5 kasama noong dumaan ako sa harap ng sementeryo. Ang 4 daw doon ay bata. Ang una daw na bata ay yung kumakanta. Yun daw ang unang-una naming nakasalubong na bata. Ang 2 daw ay bigla na lang tumabi sa amin, sa kanya at sa akin. At ang pang-4 na bata ay yung nandun daw sa harap ng sementeryo. Akala niya nga daw ay nakikita ko ito dahil nakatingin daw ako sa sementeryo kanina.
Hello pa. Pasensya na hindi ako makakauwi ngayon. Pang-apat na araw na ng uncle mo na nakaburol.